5 taon akong naging tapat na asawa, pero ang sukli niyo ay basura. Akala niyo ba ay wala akong alam sa mga panlalalaki mo, Rafael? At ikaw, Doña Celeste, ubusin mo na ang lahat ng luho mo ngayon. Dahil bukas, kahit isang kusing, wala kayong mahahawakan mula sa akin. Akala niyo ba? Isa lang akong mahirap na empleyada. Pwes, humanda kayo sa pagbagsak ng inyong kaharian. Sino ba talaga ang tunay na may-ari ng lahat ng ito? Walang kwenta. Alam mo ba kung gaano kahirap ang trabaho ko sa opisina? Tapos ito lang ang ipapakain mo sa akin? Malansang tuyo at kanin na parang bato? Ni hindi ko alam kung bakit kita pinakasalan, Althea. Napakawalang silbi mo sa bahay na ito. Ang tinig ni Rafael ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng umaga. Nakatayo si Althea sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay namumula at nanginginig pa mula sa paglalaba ng mga makakapal na kurtina ni Doña Celeste simula pa noong madaling araw. Ang apron na suot niya ay may mantsa ng tubig at pagod. Isang simbolo ng 5 taon niyang pagsasakripisyo sa loob ng mansyong ito na kailanman ay hindi niya naramdamang tahanan. Sa kabilang silid, narinig niya ang tunog ng porselanang platito na padabog na ibinaba sa lamesa, isang ingay na tila ba hudyat ng panibagong pag-atake. Pumasok si Doña Celeste sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog habang ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Hindi man lamang siya tumingin kay Althea nang ihagis niya ang isang tumpok ng mga papel sa ibabaw ng maruming lamesa. Ang bawat papel ay may nakasulat na pulang numero, mga utang sa credit card, mga bayarin sa kuryente, at mga huling paalala para sa nakaraang buwan ng kanilang marangyang pamumuhay. Bayaran mo ang mga yan bago mag-3 ng hapon, Althea. Ayaw kong maputulan ng kuryente habang may mga bisita ako para sa aking tea party. At wag mo akong titingnan ng ganyan, parang ikaw pa ang biktima rito. Tandaan mo kung hindi dahil sa pamilya namin, baka namumulot ka pa rin ng basura sa kung saang eskinita. Utang mo sa amin ang buhay mo. Hindi nakaimik si Althea. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Parang may nakabara na malaking bara ng yelo na ayaw matunaw. Ang hindi alam ng kanyang biyenan, ang perang ginamit pambayad sa mga luho nito noong nakaraang buwan, ang biyahe sa Hong Kong, ang mga bagong designer bags, ay hindi galing sa maliit na kita ni Rafael. Galing iyon sa sariling ipon ni Althea, ang bunga ng kanyang puyat bilang isang lihim na financial consultant para sa malalaking kumpanya sa Makati. 5 taon na niyang ginagawa ito, ang maging anino sa sarili niyang buhay para lamang maisalba ang karangalan ng pamilyang Torres, ang pamilyang unti-unti na palang kinakain ng sarili nilang kahambugan. Lumapit si Rafael sa kanyang ina at humalik sa pisngi nito bago bumaling muli kay Althea na may mapanuyang ngiti. Ibigay mo na rin kay Mama ang ekstrang pera para sa kanyang spa later. Huwag kang maging madamot, Althea. Isang clerk ka lang naman. Sigurado akong marami kang nakukuhang bonuses sa opisina nyo dahil sa sipag mong sumunod sa mga boss mo. 'Di ba? Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay siya ring lalaking tumatapak sa kanyang pagkatao sa harap ng ibang tao. Hinigpitan ni Althea ang pagkakahawak sa basahan. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa sarili niyang palad para lamang huwag sumabog sa galit. Nang umalis si Doña Celeste para maghanda, naiwan ang mag-asawa sa kusina. Akmang lalapit si Althea para hawakan ang braso ng asawa, isang huling pagtatangka na humingi ng kahit kaunting lambing, nang biglang tumunog ang cellphone ni Rafael sa ibabaw ng mesa. Hindi sinasadyang nasulyapan ni Althea ang screen. Isang mensahe ang lumarawan doon na nagpabagsak sa huling pader ng kanyang pag-asa. Excited na ako para sa dinner natin mamaya, love. Huwag mong kalimutan ang singsing na ipinangako mo sa akin. I love you, Rafael. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila ba biglang naglaho. Ang basong hawak niya
ay dahan-dahang nadulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may malakas na ingay, kundi dahan-dahang nabasag sa sahig, gaya ng kanyang pusong unti-unti nang nagiging maliliit na piraso. Ang tunog ng mga bubog na kumakalat sa sahig ay parang awit ng kamatayan para sa kanilang kasal. Humarap si Rafael sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi, kundi puro inis. Ayan na naman ang pagiging clumsy mo. Linisin mo yan, Althea, at wag mo akong titingnan na parang alam mo ang lahat. Wala kang alam. Isang hamak na asawa ka lang na dapat sumunod sa akin. Lumabas si Rafael ng bahay. Ang tunog ng kanyang mamahaling sasakyan na papaalis ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng kusina. Naiwan si Althea na mag-isa, nakatitig sa mga bubog sa kanyang paanan. Ang kanyang mga luha na matagal niyang kinimkim para maging matatag ay isa-isang pumatak sa malamig na semento. Sa bawat patak, isang bahagi ng lumang Althea ang namamatay. Isang bahagi ng babaeng handang magtiis at magpakumbaba para sa pag-ibig ang naglalaho na. Tiningnan niya ang mga tumpok ng bayarin sa lamesa, ang mga ebidensya ng kanyang pagiging makapamilya na ginamit lamang para abusuhin siya. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila ba isang multo na naghahanap ng katarungan? Hanggang kailan ko ba gagawing bilangguan ang sarili kong kabutihan? Kung para sa kanila ay wala akong halaga, bakit ko pa kailangang panatilihin ang kanilang mundo na ako naman ang bumuo? Tumayo si Althea ng tuwid, pinunasan ang kanyang mga mata, at sa gitna ng basag na bubog at wasak na pangarap, isang malamig at matalim na desisyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Ang umagang ito ang huling almusal na pagsisilbihan niya sa pamilyang Torres. Sa loob ng isang maliit at lumang internet cafe, sa kanto ng isang maingay na kalsada, nakaupo si Althea sa pinakasulok na bahagi. Ang amoy ng mainit na kape na hinaluan ng usok mula sa mga sasakyan sa labas ay bumabalot sa paligid. Sa paningin ng sinumang makakakita sa kanya, siya ay isa lamang ordinaryong empleyada na nagpapalipas ng oras, suot ang kanyang kupas na blouse at simpleng pagkakapusod ng buhok. Ngunit sa harap ng screen ng computer, ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng awtoridad. Ang mga graph na mabilis na gumagalaw at ang mga komplikadong numero na lumalabas sa screen ay ang mundong tanging siya lamang ang nakakaalam. Walang nakakaalam sa pamilya Torres na ang tinatawag nilang hamak na clerk ay ang tinitingalang the ghost consultant sa mundo ng pananalapi sa Makati. Siya ang utak sa likod ng mga matagumpay na restructuring ng malalaking kumpanya, ang boses na nagliligtas sa mga korporasyon mula sa pagkabangkarote. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib habang tinitingnan ang huling transaksyon na ginawa niya. Binayaran niya ang huling bahagi ng utang sa sugal ng yumaong ama ni Rafael. Ginawa niya ito hindi dahil sa utang na loob, kundi bilang huling regalo sa dangal ng lalaking minahal niya noon. Ngunit habang tinitingnan niya ang kumpirmasyon ng bayad, naramdaman niya ang isang matinding lamig sa kanyang puso. Ang bawat sentimong ibinibigay niya sa pamilyang yon ay tila ba unti-unting kumikitil sa sarili niyang pangarap. Biglang nanginig ang luma niyang cellphone sa ibabaw ng kahoy na lamesa, sumisira sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Ang pangalan ni Rafael ang lumitaw sa screen. Sa loob ng ilang segundo, pinanood lamang ni Althea ang pagkurap ng ilaw bago ito sinagot. Hello, Rafael? Mahina niyang sagot. Sinisiguradong hindi mahahalata ang pagod sa kanyang boses. Althea, nasaan ka na ba? Kanina pa tumatawag si Mama, hindi mo sinasagot. Sabi ko sa'yo, unahin mo ang mga bayarin bago ka mag-inarte dyan sa kung saan-saan. At asan na ang 50,000 hinihingi ko? May kailangan akong bayaran sa supplier ko sa opisina. Huwag mo akong ipahiya. Napapikit si Althea. Suppliers, alam niyang ang perang hinihingi nito ay hindi para sa negosyo, kundi para sa hininging singsing ng babaeng nagpadala ng mensahe kaninang umaga.
Ang bawat pagsisinungaling ni Rafael ay parang isang gasgas sa porselana na malapit ng mabasag. Rafael, wala na akong ekstrang pera ngayon. Kababayad ko lang sa credit card ni Doña Celeste at sa kuryente. Maraming gastos ngayong buwan. Mahinahon niyang paliwanag kahit na sa loob niya ay gusto na niyang isigaw ang katotohanan. Wala. Paanong walang pera? Napakawala mong silbi talaga. Clerk ka sa isang malaking bangko tapos wala kang madukot? Mag-overtime ka. Gumawa ka ng paraan. Ang liit na nga ng ambag mo sa bahay na ito. Pati ba naman ang simpleng healing ko ay hindi mo maibigay? Ayusin mo yan, Althea. Ayaw kong umuwi mamaya na wala pa ang pera sa account ko. Hindi na hinintay ni Rafael ang kanyang sagot at agad na pinutol ang tawag. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang matalim na gunting na gumupit sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakapatong sa keyboard, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi na gumagalaw. Sa gitna ng galit at sakit, isang bagong notification ang lumitaw sa kanyang email. Hindi ito galing sa bangkong pinagtatrabahuhan niya bilang clerk, kundi sa kanyang pribado at naka-encrypt na account mula kay Gabriel Monteverde. Subject, immediate assistance required. The ghost, our systems are being attacked. We are losing millions every hour. I know you said you're taking a break, but you are the only one who can trace this. Name your price. I need you now. Tinitigan ni Althea ang pangalan ni Gabriel. Si Gabriel, ang tanging tao na nakakakilala sa kanyang tunay na kakayahan, ang lalaking ilang beses na niyang tinulungan mula sa dilim. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa bahay ng mga Torres, siya ay isang basahan na tinatapak-tapakan. Ngunit sa labas ng pintong iyon, siya ang alas na kayang magpabagsak o magpaangat sa sinuman. Mabilis na kumilos ang kanyang mga daliri. Sa halip na mag-log out, pumasok siya sa isang system na matagal na niyang hindi binubuksan, ang internal financial server ng kumpanya ni Rafael. Doon, nakita niya ang mga irregularidad na matagal na palang ginagawa ng kanyang asawa. Ang mga huwad na resibo, ang mga nakatagong utang, at ang unti-unting paglipat ng pondo sa isang account na nakapangalan kay Monica. Akala mo ba ay bulag ako, Rafael? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay wala ng emosyon. Kasing lamig ng hangin mula sa lumang aircon ng kafe. Dahan-dahan niyang sinimulang i-download ang bawat ebidensya. Ang bawat dokumento ay isang bala na gagamitin niya sa tamang panahon. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang harapin ang lalaking nag-aalok sa kanya ng pagkakataong makalaya. Habang inililigpit niya ang kanyang laptop, isang maliit na bata ang lumapit sa kanya at nag-alok ng sampagita. Binili ni Althea ang lahat ng bulaklak nito at ang amoy ng sampagita ay tila nagpaalala sa kanya ng mga libing. Ang libing ng kanyang 5 taong pagtitiis. Paglabas niya ng internet cafe, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Hindi na siya yumuko. Tumingin siya ng diretso sa malayo sa matatayog na gusali ng Makati kung saan naghihintay ang kanyang tunay na trono. Ang kanyang cellphone ay muling nanginig. Isang mensahe mula kay Doña Celeste. Nasaan na ang tsaa ko? Ang bagal mo talagang kumilos. Hindi na ito binasa ni Althea. Sa halip, nag-reply siya sa email ni Gabriel Monteverde gamit ang 3 salita na magpapabago sa lahat. I am coming. Ngunit sa kanyang isipan, may isang tanong na nananatili. Sa sandaling ilabas niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, handa ba siyang harapin ang galit ng pamilyang Torres o siya ba ang tuluyang lalamon sa kanila? Huwag mong itabi ang asukal sa tabi ng tasa, Althea. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na may tamang paraan ng paghahanda ng tsa? Nakakahiya ka sa mga bisita ko. Kung hindi ko lang alam na wala kang ibang mapupuntahan, iisipin kong sinasadya mong ipahiya ako. Ang boses ni Doña Celeste ay kasing talim ng bubog habang nakaharap sa kanyang mga kaibigang Donya sa sala. Nakatayo si Althea sa gilid, hawak ang mabigat na tray ng tsa.
Ang kanyang mga balikat ay kumikirot sa bigat at ang kanyang mga daliri ay nanginginig dahil sa hapdi ng mga sugat mula sa paglalaba kaninang umaga. Ang mga bisita ni Doña Celeste ay nakatingin sa kanya na may halong awa at pangungutya na tila ba siya ay isang kagamitang luma at sira-sira na pilit pang ginagamit sa loob ng bahay. Pasensya na po, Ma'am Celeste. Ililipat ko na po. Mahinang sagot ni Althea. Yumuko siya para ayusin ang mga tasa, ngunit sadyang itinulak ng isa sa mga bisita ang kanyang kamay, dahilan para tumalsik ang mainit na tsa sa kanyang palad. Hindi sumigaw si Althea. Nanatili siyang tahimik habang nararamdaman ang nakapapasong init na dumadaloy sa kanyang balat. Wala siyang narinig na paghingi ng paumanhin, kundi ang malalakas na tawanan ng mga matatandang babaeng tila naglalaro lamang. Pagkatapos ng ilang oras na paglilingkod na parang isang aliping walang bayad, sa wakas ay pinayagan din siyang bumalik sa kusina upang tapusin ang tambak na labahin ni Rafael. Sa loob ng laundry area, ang tanging naririnig ay ang banayad na agos ng tubig mula sa gripo. Kinuha ni Althea ang puting polo ni Rafael, ang polong suot nito nang umuwi ito kaninang madaling araw na amoy alak. Habang inilulubog niya ang tela sa tubig, isang pamilyar ngunit banyagang amoy ang biglang humalimuyak. Hindi ito amoy ng sabon na ginagamit niya. Hindi rin ito ang pabangong binili niya para kay Rafael noong nakaraang kaarawan nito. Ito ay amoy ng matamis na vanilla at rosas, isang mamahaling pabango na para lamang sa mga babaeng kayang gumastos ng libo-libo para sa isang maliit na bote. Dahan-dahang hinaplos ni Althea ang kwelyo ng pulot doon. Nakita niya ang isang bahid ng matingkad na pulang lipstick. Parang isang mantsa ng dugo sa puting tela. Ang pulang kulay na yon ay sumisigaw ng katotohanang matagal na niyang pilit na itinatago sa kanyang sarili. Nanigas ang kanyang mga kamay sa loob ng malamig na tubig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang kinakapa ang bulsa ng polo para tingnan kung may naiwan pang gamit, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit at matigas na piraso ng papel. Inilabas niya ito at dahan-dahang binuklat. Isa itong resibo mula sa isang sikat na jewelry store sa isang mamahaling mall. Isang diamond engagement ring, 250,000 pesos. Ang pangalan ng bumili ay Rafael Torres, ngunit ang pangalan ng nakasulat sa ilalim ng customer copy ay hindi Althea. Ito ay Monica. 250,000 piso. Ang halagang yon ay higit pa sa perang itinabi ni Althea para sa operasyon ng kanyang yumaong ama na hindi natuloy dahil kinulang sila ng pondo. Ito ang halagang hiningi niya kay Rafael noon. Ngunit ang isinagot nito ay wala silang pera dahil malugi ang negosyo. Ngunit ngayon, ang halagang yon ay naging isang sing-sing lamang para sa ibang babae. Nabitawan ni Althea ang resibo sa basang sahig. Ang tinta ng papel ay unti-unting kumakalat habang nababasa ng tubig, gaya ng kanyang mga pangarap na unti-unti ring naglalaho. Tumingin siya sa kanyang sariling kamay. Ang kanyang sing-sing sa kasal ay manipis at gawa lamang sa murang ginto. Ang batong nakalagay doon ay halos hindi na kumikinang dahil sa dumi ng mga gawaing bahay. Para sa kanya, brilyante. Para sa akin, tsa at labada. Bulong ni Althea sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at tawa. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa pasong dulot ng mainit na tsaa kanina. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para ayusin ang mga account ng pamilya Torres, ang bawat paglunok niya sa kanyang pride, tuwing iniinsulto siya ni Doña Celeste, lahat ng iyon ay nauwi sa isang piraso ng papel na nagpapatunay na siya ay kinalimutan na. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas. Ang yabag ng mga paa ni Rafael ay tila ba nagpapaalala sa kanya na narito na ang kanyang tagapagpahirap. Imbes na umiyak ng malakas, marahang pinunasan ni Althea ang kanyang mga mata gamit ang kanyang basa pang mga braso.
Itinago niya ang resibo sa loob ng kanyang bulsa. Hindi na siya ang Althea na hihingi ng paliwanag. Hindi na siya ang babaeng iiyak sa paanan ni Rafael at magmamakaawa na huwag siyang iwan. Sa bawat amoy ng pabangong iyon na kumakapit sa kanyang mga kamay, lalong tumitindi ang apoy ng puot sa kanyang dibdib. Pumasok si Rafael sa laundry area, hawak ang kanyang relos at tila balisa. Althea, nakita mo ba ang resibo sa bulsa ko? May mahalagang dokumento ako roon para sa opisina. Tumingin si Althea sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi pag-ibig ang nakikita niya sa mga mata nito, kundi isang estrangherong nagnakaw ng kanyang buhay. Wala akong nakitang dokumento, Rafael. Mahinahon niyang sagot, habang patuloy na ikinukuskos ang pulong may mantsa ng lipstick. Ang tanging nakita ko lang dito ay dumi. Maraming dumi na kailangan ng hugasan. Napako ang tingin ni Rafael sa kanya. Tila nagtataka sa lamig ng kanyang boses. Ngunit bago pa ito makapagsalita, tumalikod na si Althea at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ang tubig sa palanggana ay naging kulay abo, kasing dilim ng hinaharap na inihahanda niya para sa pamilyang Torres. Hanggang kailan kaya tatagal ang bango ng kasinungalingan bago ito tuluyang mapalitan ng amoy ng pagkabulok? At kapag nalaman na ni Rafael na ang babaeng inaapi niya ay ang tanging humahawak sa kanyang leeg, makakahinga pa kaya siya? Masyado nang mabigat ang pasan mong mundo, Althea. Hindi mo kailangang mag-isa sa dilim. Ang boses na yon ay hindi nanggaling kay Rafael. Hindi rin yon ang matinis na tinig ni Doña Celeste na palaging naguutos. Ito ay isang malalim, baritono, at kalmadong boses na tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Napaangat ang tingin ni Althea mula sa mga lumang dokumentong binabasa niya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lumang silidaklatan sa dulo ng lungsod. Dito sa lugar na ito, kung saan ang amoy ng lumang papel at alikabok ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, doon siya nagiging si The Ghost. Ngunit sa gabing ito, ang kanyang katahimikan ay nabasag ng presensya ng isang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa ganitong oras. Si Gabriel Monteverde, ang CEO ng pinakamalaking investment firm sa bansa. Nakatayo siya sa tapat ng lamesa ni Althea. Suot ang isang itim na overcoat na nagpapatingkad sa kanyang matikas at dominanteng aura. Ngunit sa likod ng kanyang seryosong mukha, may isang bahid ng pag-aalala na hindi niya kayang itago. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kanyang suot na salamin. Ang kanyang mga mata ay pagod at ang pasong natamo niya mula sa tsaa kanina ay nagsisimula ng mamaga at kumitid. Sinubukan niyang itago ang kanyang kamay sa ilalim ng lamesa, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ito ni Gabriel. Anong nangyari sa kamay mo? Tanong ni Gabriel. Hindi siya naghintay ng sagot. Lumapit siya at marahang kinuha ang palad ni Althea. Ang kanyang hawak ay maingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya? Wala ito, Mr. Monteverde. Isang aksidente lang sa kusina. Mahinang sagot ni Althea. Pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ngunit hindi siya binitawan ni Gabriel. Aksidente? O bunga ng pananatili sa isang bahay na hindi ka naman pinahahalagahan? Ang mga salita ni Gabriel ay tumama sa pinakamalalim na sugat sa puso ni Althea. Gusto niyang sumagot, gusto niyang itanggi, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila ba sinasakal ng sarili niyang mga lihim. Inilabas ni Gabriel ang isang maliit na lalagyan ng ointment mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng tahimik na silid, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghinga ni Althea at ang tunog ng pagbukas ng takip ng gamot. Maingat na ipinahid ni Gabriel ang malamig na cream sa namumulang balat ni Althea. Ang bawat haplos nito ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa, hindi lamang sa kanyang balat, kundi maging sa kanyang nagdurugong damdamin. Bakit mo ba ito ginagawa, Althea? Sa talino mong yan, sa galing mong humawak ng bilyon-bilyong pondo ng ibang tao, bakit hinahayaan mong itrato ka na parang dumi sa sarili mong tahanan? Muling tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Althea.
Dahil nangako ako, Gabriel, nangako ako sa tatay ko na aayusin ko ang pamilyang ito, bulong ni Althea. At ang pamilya, hindi yan basta-basta tinatalikuran. Kumuha si Gabriel ng isang puting piraso ng papel mula sa kanyang loob na bulsa. Inilapag niya ito sa lamesa. Isa itong blankong tseke na may pirma na niya. Isulat mo ang anumang halaga, Althea. Gamitin mo yan para makalaya. Gamitin mo yan para bumuo ng bagong buhay kung saan wala nang mananakit sa'yo. Hindi mo kailangang maging alipin ng isang pangako na unti-unti namang pumapatay sa'yo. Tinitigan ni Althea ang tseke. Ang halagang maaari niyang isulat doon ay kayang bumili ng kalayaan ng 10,000 tao. Ngunit dahan-dahan niyang itinulak ang papel pabalik kay Gabriel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Gabriel. Pero ang kalayaan ko ay hindi mabibili ng pera. Gusto kong umalis sa bahay na yon ng nakataas ang noo, na wala akong utang na loob sa kahit na sino. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin gamit ang sarili kong mga kamay. Napabuntong hininga si Gabriel. May bahid ng paghanga sa kanyang mga mata, ngunit meron ding matinding lungkot. Palagi kang matigas ang ulo. Magmula pa noong unang beses kitang makita, 5 taon na ang nakalilipas. Napatigil si Althea. 5 taon? Nagkita na ba tayo bago ang kasal ko? Umiwas ng tingin si Gabriel. Ang kanyang panga ay nag-igting. Tila ba may isang malaking sikreto siyang pinipigilang lumabas. Hindi mahalaga yun ngayon. Ang mahalaga ay ang hinaharap mo. Kung kailangan mo ng tulong sa pagpabagsak sa kanila, alam mo kung nasaan ako. Tumayo si Gabriel at dahan-dahang lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa kahoy na sahig ay tila ba nagiiwan ng mga marka ng proteksyon sa paligid ni Althea. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya muli. Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang liwanag mo, Althea. Dahil may mga taong naghihintay na muli kang sumikat. Naiwan si Althea sa gitna ng nag-iisang ilaw sa silid. Hinaplos niya ang kanyang kamay na nilagyan ni Gabriel ng gamot. Ang hapdi ay wala na, ngunit ang mga salita ni Gabriel ay patuloy na nagpapaikot-ikot sa kanyang isipan. 5 taon. Ano ang alam ni Gabriel tungkol sa nakaraan niya na hindi niya alam? At bakit tila ba mas kilala siya ng isang estranghero kaysa sa asawang 5 taon na niyang kasama sa higaan? Habang tinititigan niya ang dilim sa labas ng bintana, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang lakas na unti-unting nabubuo sa kanyang dibdib. Hindi na siya mag-iisa, ngunit ang misteryong dala ni Gabriel ay tila ba isang panibagong bagyo na paparating sa kanyang buhay. Sino nga ba talaga si Gabriel Monteverde sa buhay niya bago ang lahat ng sakit na ito? Maligayang anibersaryo sa sarili ko. Mag-isa ka na naman, Althea. Ang bulong na yon ay tila isang sumpa na lumutang sa gitna ng marangyang dining room ng mga Torres. Ang lamesa ay napapalamutian ng pinakamagandang puting mantel. May mga kandilang dahan-dahang nauubos ang ningas at puno ng mga pagkaing maingat na inihanda ni Althea simula pa kaninang tanghali. Niluto niya ang paboritong kare-kare ni Rafael at ang espesyal na adobo na itinuro pa sa kanya ng kanyang yumaong ina. Mga pagkaing simbolo ng kanyang pagmamahal at pagnanais na isalba ang kanilang pagsasama sa ika-5 taon nito. Ngunit ang bawat minuto ng pagpatak ng oras sa lumang orasan sa dingding ay tila ba isang pako na ibinabaon sa kanyang pag-asa. 11:00 na ng gabi. Ang pagkain ay malamig na, ang mantika ay namumuo na sa ibabaw ng sarsa, gaya ng kanyang pusong unti-unti na ring naninigas sa sakit. Sinubukan niyang tawagan si Rafael sa ika-10 pagkakataon. Ang tanging sagot sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator na nagsasabing hindi maabot ang numerong tinatawagan. Alam ni Althea kung nasaan ito. Alam niya kung kaninong mga bisig ito nahihimbing habang siya ay naghihintay sa gitna ng kadiliman. Biglang bumukas ang pinto ng dining room. Hindi si Rafael ang pumasok, kundi si Doña Celeste na kakauwi lang mula sa kanyang casino night. Amoy alak ang matanda
at halatang masama ang loob dahil sa pagkatalo. Pagkakita nito sa handa ni Althea, imbes na maawa, ay lalong nag-apoy ang galit sa mga mata nito. Ano itong kalat na ito, Althea? Bakit hindi mo pa nililigpit ang lamesa? Ang baho ng amoy ng bagoong mo kumakapit sa kurtina. Sigaw ng matanda habang iwinawasiwas ang kanyang mamahaling pamaypay. Anniversary po namin ni Rafael ngayon, Ma'am Celeste. Naghihintay lang po ako sa kanya. Mahinang sagot ni Althea habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Anniversary? Sa tingin mo ba ay may pakialam pa si Rafael sa anibersaryo nyo? Tingnan mo nga ang sarili mo, Althea. Mukha kang katulong na nagagayak para sa isang prinsipe. Kahit anong luto mo, kahit anong pagmamaganda mo, hinding-hindi ka magiging sapat para sa anak ko. Isang pagkakamali lang ang pagpapakasal niya sa'yo. Lumapit si Doña Celeste sa lamesa. Sa isang iglap, kinuha nito ang malaking mangkok ng kare-kare at walang pakundangan itong ibinuhos sa basurahan sa gilid ng lababo. Ang tunog ng malapot na sarsa na bumabagsak sa plastik na plastik ay parang tunog ng pagdurugo ng puso ni Althea. Walang kakain yan. Ang mga pagkaing probinsyana ay para lamang sa mga taong kasing baba mo. Ayusin mo ang kalat na ito bago ako magising bukas, kundi ay palalayasin kita rito nang walang dala. Pagkaalis ni Doña Celeste, nabalot muli ng katahimikan ang silid. Nakatitig si Althea sa basurahang puno ng kanyang pinaghirapan. Doon, kasama ng mga tira-tirang pagkain, ay ang kanyang 5 taon na pagsisikap, ang kanyang mga luha, at ang kanyang dignidad. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone. Isang notification ang lumitaw mula sa social media, isang story mula sa isang hindi kilalang account. Ang account ni Monica. Nakita ni Althea ang isang larawan ng 2 kamay na magkahawak sa ibabaw ng isang lamesa sa isang mamahaling restaurant. Nakasuot sa daliri ng babae ang brilyanting singsing na nakita ni Althea ang resibo sa bulsa ni Rafael. Ang caption? Best anniversary gift ever from my king. Ang huling pader sa loob ng puso ni Althea ay tuluyan ng gumuho. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang matalim na lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag at diretsong kumikilos. Nilinis niya ang lamesa ng walang imik. Maingat niyang inilagay ang bawat plato sa lababo. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa kanyang maliit na study table sa sulok ng kanilang kwarto. Binuksan niya ang pinakailalim na drawer at inilabas ang isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay ang mga dokumentong matagal na niyang inihanda, ngunit palaging nag-aalangan na pirmahan. Ang petition for annulment at ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian o ang mas tamang tawag, ang pagbawi sa mga ari-ariang siya naman talaga ang nagbayad. Kinuha ni Althea ang kanyang ballpen. Ang bawat letra ng kanyang pirma ay tila ba isang hakbang palayo sa impyernong kinalalagyan niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang selyadong sobre ng mga huling bayarin sa kuryente at tubig ng mansyon na ipinapabayad ni Doña Celeste sa kanya. Inilagay niya ang pirmadong annulment papers sa loob ng sobre ng mga bills. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang huling bayarin na pagsisilbihan niya para sa kanila. Habang nakatingin sa labas ng bintana sa madilim na langit, naramdaman ni Althea ang unang simoy ng hangin ng kalayaan. Ang 5 taong gabi ay malapit na ring matapos at ang bukang liwayway na parating ay magdadala ng apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan ng pamilyang Torres. Hanggang kailan kaya mananatiling kampante si Rafael sa bisig ng kanyang kabit, bago niya matuklasan na ang asawang itinuring niyang basura ay ang tanging pumipigil sa kanyang pagbagsak sa putikan? At ano ang gagawin ni Doña Celeste kapag nalaman niyang ang bawat sentimong ipinambibili niya ng luho ay galing sa babaeng itinapon niya sa basurahan? Inilapag ni Althea ang sobre sa ibabaw ng unan ni Rafael. Ito na ang huling pagkakataon na hihiga siya sa tabi ng isang traidor.
Ang sikat ng araw ay hindi pa sumisilip sa abot-tanaw, ngunit ang loob ng mansyon ng mga Torres ay nababalot na ng isang uri ng lamig na hindi kayang alisin ng kahit anong makapal na kumot. Sa loob ng madilim na kwarto, marahang isinerado ni Althea ang kanyang maliit na maleta. Ang tunog ng zipper na dahan-dahang humahatak ay tila isang huling hininga ng kanyang 5 taong pananatili sa silid na ito. Hindi siya nagdala ng marami. Iniwan niya ang mga mamahaling damit na ipinabili ni Doña Celeste para lamang magmukha siyang kagalang-galang sa harap ng mga bisita nito. Iniwan niya ang mga alahas na ibinigay ni Rafael na ang totoo ay galing din naman sa sarili niyang bulsa. Ang tanging kinuha niya ay ang ilang piraso ng luma niyang damit, ang kanyang mga personal na dokumento at ang isang maliit na litrato ng kanyang mga magulang na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang unan. Tumingin siya sa malapad na kama kung saan dapat ay katabi niya ang kanyang asawa. Ngunit ang kabilang panig nito ay nananatiling maayos at malamig. Hindi umuwi si Rafael kagabi. Ang amoy ng kanyang pabango ay wala na. Napalitan na ng amoy ng pag-iisa na matagal nang naging kaibigan ni Althea. Lumapit siya sa maliit na side table. Doon, inilapag niya ang puting sobre na naglalaman ng mga bayarin sa kuryente, tubig at ang kanyang pirmadong annulment papers. Sa ibabaw nito, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang singsing sa kasal. Ang piraso ng ginto na dati ay simbolo ng kanyang walang hanggang katapatan ay nagmistulang isang kadena na sa wakas ay naputol na rin. Habang naglalakad siya palabas ng kwarto, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila nag-iiwan ng marka ng paglaya. Nadaanan niya ang malalaking portrait ng pamilya Torres sa pasilyo. Ang mga mukha ni na Doña Celeste at Rafael na nakatingin nang may pagmamalaki ay tila ba hindi na kayang abutin ang kanyang pagkatao. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya. Ngayon ay tila mga pintura na lamang na walang buhay. Pagbaba niya sa kusina, napatigil siya sandali. Naalala niya ang bawat umaga na nagmamadali siyang magluto, ang bawat gabing naghugas siya ng mga pinggan habang nakikinig sa mga masasakit na salita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kusina ay tahimik. Wala nang usok mula sa kalan, wala nang tunog ng kutsara at tinidor. Isang malalim na katahimikan ang namayani, kasing lalim ng desisyong ginawa niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na pintuan ng mansyon. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang mga pisngi. Tila ba binabati siya sa kanyang muling pagsilang. Paglabas niya ng gate, hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo sa bakuran ng mga Torres ay nagpagaan sa bigat na 5 taon niyang dinala sa kanyang mga balikat. Narating niya ang kanto kung saan naghihintay ang isang itim na sasakyan. Hindi ito taxi, ito ay isang mamahaling sedan na pinadala ng isang taong matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Bumukas ang pinto at lumabas ang driver upang kunin ang kanyang maleta. "Saan po tayo, Ma'am Althea?" tanong ng driver ng may paggalang. Tumingin si Althea sa malayo, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula nang magbigay ng kulay sa langit. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng lungkot, ngayon ay matatag at puno ng paninindigan. "Sa Makati, sa opisina ni Mr. Monteverde," maikli niyang sagot. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Marangyang subdibisyon, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito lungkot, hindi rin ito takot. Ito ay ang matamis na lasa ng kalayaan. Ang anino na matagal na nilang itinago sa kusina ay lumalabas na sa liwanag. Sa loob ng mansyong iniwan niya, tiyak na magigising si Rafael sa isang katotohanang hindi niya inaasahan. Magigising siya sa isang kama na wala na ang kanyang asawa at isang sobre na wawasak sa kanyang mundo. Ngunit para kay Althea, ang paglayas na ito ay hindi isang katapusan, kundi ang simula ng isang paghihiganti na hindi gagamit ng dahas, kundi ng talino at kapangyarihan.
Habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na wala na ang singsing, isang pangako ang binitawan niya sa kanyang sarili. Hinding-hindi na muling yuyuko ang isang Althea Villanueva. Ang bawat luhang pumatak sa sahig ng mga Torres ay babayaran nila ng higit pa sa ginto. Ngunit sa gitna ng kanyang paglaya, may isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Ano ang magiging reaksyon ni Gabriel Monteverde kapag nalaman nitong tuluyan na niyang iniwan ang lahat? At handa na ba siya sa mga sikretong maaaring mabunyag sa oras na pumasok siya muli sa mundo ng mga makapangyarihan? Ang sasakyan ay bumilis ang takbo, iniiwan ang nakaraan sa gitna ng makapal na hamog. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Torres ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Wala ang amoy ng bagong luto na kape na karaniwang gumigising sa mga natutulog. Wala rin ang banayad na tunog ng walis sa sahig o ang kalansing ng mga plato sa kusina. Bumaba si Doña Celeste mula sa kanyang silid. Suot ang kanyang marangyang robe, habang ang kanyang muka ay punong-puno ng inis. Althea, nasaan na ang kape ko? Bakit ang dilim pa rito sa baba? Sigaw niya habang pababa ng hagdan. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang sarili niyang boses na umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Pumasok siya sa kusina at nakita ang bawat kagamitan na malinis at nasa tamang lugar. Ngunit walang anumang nakahanda. Ang kalan ay malamig. Ang takure ay walang laman. Napansin niya ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng lamesa. Ang resibo ng kare-kare na itinapon niya kagabi. Isang matinding galit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Akala niya ay nag-iinarte lamang ang kanyang menudensyang manugang. Napakawalang hiya talaga ng babaeng yon. Mag-aal sa balutan dahil lamang sa isang pagkain? Bulong niya sa sarili. Hayaan mo siya. Babalik din iyan kapag naramdaman niyang wala siyang makakain sa labas. Dahil sa inis, nagpas siya si Doña Celeste na lumabas na lamang upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan sa isang mamahaling mall sa Greenbelt. Gusto niyang bumili ng bagong Hermes na bag para pawiin ang kanyang masamang loob. Pagdating sa butik, masayang pumili ang matanda. Pilit na ipinapakita sa mga sales lady ang kanyang kapangyarihan. Ito, kukunin ko na ito. Isama mo na rin ang scarf na yan. Maangas niyang utos habang inilalapag ang kanyang gintong credit card sa counter. Ngunit ang inaasahan niyang mabilis na transaksyon ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang sales lady ay ilang beses na sinubukan ang card sa machine, ngunit ang pulang ilaw lamang ang lumalabas. Ma'am, pasensya na po. Declined po ang card niyo, mahinang sabi ng babae, habang ang ibang mga mamimili ay nagsisimula ng tumingin at bumulong. Anong declined? Imposible. Baka sira ang machine niyo. Subukan mo ulit. Sigaw ni Doña Celeste, ang kanyang mukha ay nagkukulay ube sa hiyang nararamdaman. Sinubukan muli, ngunit ang resulta ay pareho. Inilabas niya ang kanyang pangalawang card, ang pangatlo, hanggang sa huli niyang card. Lahat ay bigo. Ang bawat transaction denied na lumalabas sa screen ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng butik, ang reyna ng mga Torres ay nagmistulang isang pulubi na nagtatangkang bumili ng langit. Samantala, sa mansyon, nagising si Rafael na masakit ang ulo dahil sa alak. Paglingon niya sa tabi, nakita niya ang puting sobre at ang singsing ni Althea. Natawa pa siya ng bahagya. Nagdrama na naman ang asawa ko, bulong niya. Inakala niyang isa lamang itong paraan ni Althea para amuhin siya pagkatapos ng kanilang pag-aaway. Ngunit nang buksan niya ang sobre, hindi liham ng pag-ibig ang nakita niya. Ang petition for annulment at ang mga listahan ng mga utang na nakapangalan sa kanya ang bumulaga. Agad niyang kinuha ang kanyang laptop at binuksan ang kanilang joint account. Ang account na inaakala niyang punong-puno ng pera mula sa kanyang bonuses. Ang nakita niya ay isang malaking zero. Maging ang kanyang personal na account na ginagamit niya para sa mga luho ni Monica ay tuyot na rin. Ang bawat sentimong dumadaloy sa pamilyang Torres ay tila ba naglaho kasama ng pag-alis ni Althea. Hindi maaari.
Saan nanggaling ang perang pambayad namin sa lahat? Naguguluhang tanong ni Rafael sa kanyang sarili. Ang pawis ay nagsisimulang tumulo sa kanyang noo habang napagtatanto niya ang isang katotohanan. Sa loob ng 5 taon, si Althea ang nagsisilbing haligi ng kanilang yaman na hindi niya man lang napansin. Sinubukan niyang tawagan si Althea. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ang boses ng operator ay tila isang pangungutya sa kanyang sitwasyon. Althea! Sagutin mo ang telepono! Sigaw ni Rafael habang paulit-ulit na pinipindot ang dial button. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi mo ako matitiis. Ngunit walang sumasagot. Ang bawat tawag na hindi nakukuha ay nagpapaalala sa kanya ng bawat insultong ibinato niya sa asawa. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting napapalitan ng isang matinding takot. Natatakot siya hindi dahil nawala ang kanyang asawa, kundi dahil nawala ang kuryente, ang tubig, ang pagkain, at ang karangyaan na kinasanayan niya. Nang makauwi si Doña Celeste, na galit at puno ng kahihiyan, nagtagpo ang dalawa sa sala. Ang dating masayang tahanan ay nagmukhang isang abandonadong gusali sa gitna ng kanilang mga sumbatan. Nasaan ang babaeng yun, Rafael? Pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Ipinasara niya ang lahat ng cards ko. Bulyaw ng matanda. Wala siya umalis siya. At kinuha niya ang lahat ng pera. Nang hihinang sagot ni Rafael habang nakahawak sa kanyang ulo. Anong kinuha ang lahat? Pera natin yon. Magnanakaw ang babaeng yon. Ipapulis natin siya. Ngunit alam ni Rafael sa kanyang loob na walang ninakaw si Althea. Kinuha lamang nito ang sarili nitong pag-aari. Ang sarili nitong buhay na ipinahiram nito sa kanila nang walang bayad sa loob ng 5 taon. Habang nagdidilim ang paligid dahil sa paparating na gabi, ang dalawa ay naiwang nakaupo sa dilim ng sala. Wala silang magawa, kundi hintayin ang pagdating ng mga bills na wala na silang pambayad. Sa kanilang isipan, iniisip pa rin nila na babalik si Althea, na hindi nito kayang tiisin ang hirap sa labas. Ngunit ang hindi nila alam, sa isang marangyang penthouse sa Makati, si Althea Villanueva ay kasalukuyang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Hawak ang isang baso ng alak at sa wakas ay nakakahinga na ng maluwag. Ang kaguluhang iniwan niya sa mansyon ay simula pa lamang ng bagyong tuluyang lalamon sa pangalang Torres. Kailan kaya matatanto ng mag-inang ito na ang basura na itinapon nila ay siya palang pundasyon ng kanilang binuong paraiso? At hanggang kailan mananatiling sarado ang kanilang mga mata sa katotohanang sila na ang susunod na itatapon ng tadhana? Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na marmol na sahig ng Monteverde Tower ay tila isang malinaw at matapang na pahayag ng kanyang muling pagsilang. Sa bawat hakbang ni Althea, ang mga empleyadong nadadaanan niya ay napapalingon, hindi dahil nakikilala nila siya, kundi dahil sa aurang dala niya, isang aura ng kapangyarihan, talino, at isang uri ng kagandahang matagal na ikinubli sa dilim. Wala na ang kupas na blouse at ang laging nakayukong balikat. Ngayon, suot ni Althea ang isang kulay abong power suit na saktong-sakto sa kanyang hubog. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay naglalaban sa ningning ng mga mamahaling hiyas. Ang receptionist na dati ay hindi man lamang siya tinitingnan. Nang bumibisita siya bilang clerk, ay agad na tumayo ng may paggalang. Good morning, ma'am. Mr. Monteverde is waiting for you in the penthouse. Magalang na sabi ng babae. Tumango lamang si Althea sa loob ng elevator habang mabilis itong umaakyat patungo sa pinakamataas na palapag. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na niya nakikita ang babaeng umiiyak sa harap ng basurahan ng mga Torres. Ang nakikita niya ay isang mandirigma na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Bumukas ang pinto ng penthouse at tumambad sa kanya ang malawak na opisina ni Gabriel Monteverde. Nakatayo ang lalaki sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa abalang lungsod ng Makati. Nang marinig nito ang pagpasok ni Althea,
Dahan-dahan itong lumingon. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang hawak na baso ng kape ay tila ba nakalimutan na niyang dalhin sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa ayos ng buhok ni Althea hanggang sa matatag nitong pagkakatayo. Isang tipid, ngunit makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. I knew that Shadow was hiding a queen, mahinang sabi ni Gabriel. Lumapit siya kay Althea at personal na inalalayan ito, paupo sa isang malambot na leather chair. Ang kanyang galaw ay puno ng pag-iingat at paghanga, isang bagay na kailanman ay hindi naramdaman ni Althea mula kay Rafael. Salamat sa pagpapadala ng sasakyan, Gabriel, at salamat sa pananatili sa tabi ko. Sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado, wala nang bakas ng takot. Walang anuman, Althea. Alam mo namang matagal na kitang gustong ilabas sa sitwasyong yon, sabi ni Gabriel habang inilalapag ang isang makapal na folder sa harap ni Althea. Ngayon, pag-usapan natin ang negosyo. Nagsimula na ang pagbagsak ng Torres Holdings. Ang lahat ng kanilang mga utang sa bangko ay nabili na ng aking kumpanya sa ilalim ng pangalan mo bilang silent partner. Binuksan ni Althea ang folder. Doon ay nakita niya ang mga titulo ng lupa, ang mga shares ng kumpanya, at maging ang titulo ng mansyong tinitirhan ni na Doña Celeste. Sa loob ng ilang oras, ang lahat ng pinagmamalaki ng mga Torres ay dumaan sa kanyang mga daliri. Sila ay mayaman na lamang sa pangalan, ngunit sa katotohanan, sila ay nakatira na sa isang bahay na pag-aari na ng babaeng itinuring nilang basura. Gusto mo na bang ituloy ang foreclosure? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mapanuksong alok. Tumingin si Althea sa labas ng bintana. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang gilid ng folder. Hindi pa, Gabriel. Ang mabilis na kamatayan ay hindi sapat para sa mga taong pumatay sa kaluluwa ko sa loob ng 5 taon. Gusto ko silang panoorin na unti-unting nauubusan ng hangin. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sentimo ng kahihiyan na ipinalasap nila sa akin. Naramdaman ni Althea ang init ng kamay ni Gabriel na pumatong sa kanyang balikat. Ito ay isang hawak na hindi nagkokontrol, kundi nagbibigay ng lakas. Gagawin natin ang anumang gusto mo, Althea. I am your sword and you are the general. Bulong ni Gabriel. Ang lapit ng mukha nito ay nagpadama kay Althea ng isang kakaibang kilig. Isang pakiramdam na akala niya ay patay na sa loob niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang kilig ng isang batang umiibig, kundi ang kilig ng isang babaeng kinikilala at pinahahalagahan. Bakit mo ba ito ginagawa para sa akin, Gabriel? Bakit ka ganito katapat sa akin? Hindi mapigilang itanong ni Althea. Napatitig si Gabriel sa kanya. May isang lihim na nagpupuyos sa kanyang mga mata. Isang katotohanang tila ba gustong sumabog, ngunit pinipigilan ng pagkakataon. Dahil bago ka pa naging asawa ni Rafael, bago mo pa nakilala ang impyernong iyon, nakita na kita. At sa 5 taon na yon, ang tanging dalangin ko lang ay ang dumating ang araw na ito, ang araw na pipiliin mo ang sarili mo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang puno ng mga hindi masabing damdamin. Ngunit bago pa man lumalim ang pag-uusap, tumunog ang telepono sa lamesa ni Gabriel. Sir, nasa lobby po si Mr. Rafael Torres. Nagwawala po siya at ipinipilit na makausap kayo tungkol sa mga utang ng kumpanya nila, sabi ng sekretarya sa kabilang linya. Nagkatinginan sina Althea at Gabriel. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Papasukin niyo siya, utos ni Gabriel habang nakatingin kay Althea. Pero wag dito. Dalhin niyo siya sa conference room at sabihin niyo sa kanya, ang boses na hinahanap niya ay ang boses na magpapasya sa kanyang kapalaran. Tumayo si Althea, inayos ang kanyang suit at tiningnan ang sarili sa salamin. Handa na siyang harapin ang kanyang nakaraan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang babaeng magpapatumba sa huling piraso ng kanyang mga pangarap.
Ano kaya ang magiging mukha ni Rafael kapag nakita niya ang kanyang asawang clerk na nakaupo sa tabi ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa? At hanggang kailan kayang panindigan ni Gabriel ang kanyang pagiging sandigan ni Althea kapag ang mga lihim ng nakaraan ay nagsimula ng lumabas? Ang labanan ay hindi na lamang sa loob ng mansyon. Ito ay nasa gitna na ng mundo ng mga higante. Naglalakad ng pabalik-balik si Rafael sa loob ng marangyang conference room ng Monteverde Tower. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila ba nagpapabigat sa nararamdaman niyang pagkabalisa. Ang kanyang mamahaling kurbata ata ay maluwag na at ang kanyang mga kamay ay hindi mapigilan ang panginginig. Sa loob ng nakaraang 24 na oras, ang kanyang mundo ay tila isang marupok na baso na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Wala ang kanyang asawa, wala ang kanyang pera. At ngayon, ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang tanging pag-asa na lamang niya ay ang makuha ang tiwala ni Gabriel Monteverde upang i-restructure ang kanilang mga utang. Narinig niya ang banayad na tunog ng pagbukas ng pinto. Agad siyang umayos ng tayo, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na mukha. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay tila ba nagyelo nang makita niya kung sino ang unang pumasok. Althea? Ang pangalan ng kanyang asawa ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang katanungan na wala pang sagot. Napatitig si Rafael. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang Althea na iniwan niya sa kusina na may amoy ng usok at tsa. Ang Althea na ito ay tila ba isang bituin na bumagsak sa lupa at nag-anyo bilang isang makapangyarihang diyosa. Ang kanyang power suit, ang matapang na kulay ng kanyang lipstick at ang matikas niyang tindig ay nagpadama kay Rafael ng isang uri ng takot na hindi niya kailanman naramdaman. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Rafael, pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging dominante kahit na ang kanyang boses ay nanginginig. Umuwi ka na, Althea. Huwag mo akong ipahiya rito. Huwag mong idaan sa ganito ang pag-iinarte mo dahil lang sa hindi kita sinipot sa anniversary natin. Hindi sumagot si Althea. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng mahabang lamesa, ang upuan na inilaan para sa taong magpapasya sa tadhana ng transaksiyong ito. Umupo siya ng may kasiguraduhan habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Rafael nang walang kahit anong emosyon. Eksaktong pumasok si Gabriel Monteverde at tumayo sa likuran ni Althea. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa likod ng upuan ni Althea, isang senyales ng suporta at proteksyon na nagpasinghap kay Rafael. Mr. Torres, I believe you are here to talk about the acquisition of Torres Holdings, malamig na pahayag ni Gabriel. I want you to meet my strategic partner and the lead consultant for this project, Miss Althea Villanueva. Parang isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa pandinig ni Rafael. Partner? Consultant? Gabriel, nagbibiro ka ba? Asawa ko ang babaeng yan. Isang clerk lang yan sa bangko. Baka nalilinlang ka niya. Ang tanging nalilinlang dito, Rafael, ay ikaw. Sa wakas ay nagsalita si Althea. Ang kanyang boses ay parang haplos ng seda, ngunit may talim ng isang kutsilyo. Sa loob ng 5 taon, naging bulag ka sa katotohanang ang babaeng itinuring mong basura ang siyang nagliligtas sa kumpanya mo mula sa dilim. Ako ang The Ghost, na palihim na nag-aayos ng mga gusot na ginagawa niyo ni Doña Celeste. Biglang tumunog ang cellphone sa ni Rafael. Isa itong international call. Kahit na sa gitna ng tensyon, napilitan siyang sagutin ito nang makita ang pangalan ng kanyang ina. Rafael, ano ba ang nangyayari? Ang matinis na boses ni Doña Celeste ay rinig na rinig sa loob ng tahimik na silid. Nasa labas ako ng hotel sa Europa. Hindi nila ako pinapapasok dahil declined lahat ng card ko. At ang masakla, tinawagan ako ng bangko. Kinuha na raw nila ang mansyon natin. Gumawa ka ng paraan. Tawagan mo ang walang kwenta mong asawa at utusan mo siyang ayusin ito. Napatingin si Rafael kay Althea.
Ang kanyang mukha ay namumutla na parang isang bangkay. Althea, ano itong ginawa mo? Ang mansyon, ang cards ni Mama, pati ba naman ang bahay natin kukunin mo? Hindi ko kinuha, Rafael. Sagot ni Althea habang inilalabas ang isang folder. Binili ko. Binili ko ang bawat piraso ng buhay nyo gamit ang sarili kong pawis at talino. Sa mata ng batas, ako na ang may-ari ng tinitirhan nyo. At tungkol sa annulment papers na iniwan ko, asahan mong matatanggap mo ang supena bukas. Hindi mo pwedeng gawin ito. Asawa kita. Utang mo sa amin ang apelyidong dala mo. Sigaw ni Rafael, akmang lalapit kay Althea upang saktan ito. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Gabriel. Hawak ni Gabriel ang braso ni Rafael ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Huwag mo siyang susubukang hawakan, Rafael. Ang bawat daliri na ididikit mo sa kanya ay magiging katumbas ng mas malubhang parusa sa loob ng kulungan. You are no longer her husband. You are just another bankrupt debtor in my office. Binitiwan ni Gabriel si Rafael na tila ba isang dumi. Napaupo si Rafael sa sahig. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng naglaho. Sa kanyang harapan, nakita niya ang kanyang asawa, ang babaeng inakala niyang hinding-hindi siya matitiis, na nakatingin sa kanya ng may halong awa at poot. Ang tanging utang ko sa pamilya Torres ay ang aral na itinuro niyo sa akin, sabi ni Althea habang tumatayo, na ang kabutihan, kapag inabuso, ay nagiging isang mabisang sandata para sa katarungan. Paalam, Rafael. Pakisabi kay Doña Celeste. Paumanhin po. Pero sino po ba kayo para pagsilbihan ko pa? Lumabas si Althea ng silid kasama si Gabriel. Iniiwan si Rafael na mag-isa sa gitna ng malawak na conference room. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang martsa ng tagumpay na hindi na kayang abutin ng kahit anong pagsisisi. Habang naglalakad sila sa hallway, naramdaman ni Althea ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa siya mabuwal, naramdaman niya ang matitibay na braso ni Gabriel na sumalo sa kanya. Tapos na ang unang yugto, Althea. You did well. Bulong ni Gabriel. Pero bakit pakiramdam ko ay may mas malalim pang lihim na kailangang lumabas? Tanong ni Althea habang nakasandal sa dibdib ni Gabriel. Isang matinding katahimikan ang namayani. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsisimulang magdilim, hudyat ng isang mas malakas na bagyo na paparating. Ano nga ba ang nakatago sa nakaraan ni Rafael na hindi pa alam ni Althea? At hanggang kailan mananatiling lihim ang tunay na motibo ni Gabriel sa pagtulong sa kanya? Ang katahimikan sa loob ng conference room ay tila isang bombang naghihintay na sumabog. Habang si Rafael ay nakaluhod pa rin sa sahig, ang kanyang cellphone ay muling nanginig sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Doña Celeste ay paulit-ulit na kumukurap, isang hudyat ng paparating na bagyo mula sa kabilang panig ng mundo. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael nang abutin niya ang telepono. Tiningnan niya si Althea na tila ba humihihingi ng huling pagkakataon, isang huling piraso ng awa mula sa babaeng 5 taon niyang minaliit. Ngunit ang mukha ni Althea ay nananatiling kasing tigas ng marmol. Si Mama. Bulong ni Rafael. Althea, please. Kahit para sa kanya lang, huwag mo siyang hiyain ng ganito sa ibang bansa. Hindi kumibo si Althea. Sa halip, inilahad niya ang kanyang kamay, senyales na ibigay sa kanya ang telepono. Walang nagawa si Rafael kundi sumunod. Nang pindutin ni Althea ang answer button at ilagay ito sa loudspeaker, ang matinis at puno ng galit na tinig ni Doña Celeste ay umalingaw-ngaw. Binabasag ang bawat himaymay ng katahimikan sa silid. Rafael, ano bang nangyayari sa mga account natin? Sinisita ako rito sa hotel, sa harap ng mga kaibigan ko. Sinasabi nila na wala na raw tayong pondo. At ang balitang narinig ko, may ibang nagmamay-ari na raw ng mansyon natin. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Nasaan ang walang kwentang si Althea? Tawagin mo siya. Sabihin mo sa kanya na ayusin ito ngayon din. Kung hindi ay hinding-hindi ko siya mapapatawad. Huminga ng malalim si Althea.
Tumingin siya kay Gabriel na kasalukuyang nakatayo sa kanyang tabi at nakahawak ng marahan sa kanyang balikat, nagbibigay ng lakas na kailangan niya para sa sandaling ito. Pagkatapos, sa isang boses na kasing lamig ng yelo at kasing linaw ng kristal, sumagot siya, "Paumanhin po, pero sino po ba kayo?" Nagkaroon ng isang nakabibinging katahimikan sa kabilang linya. Tila ba ang hangin sa pagitan ng Manila at Europa ay tumigil sa pagdaloy. Maging si Rafael ay napanganga, hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Althea, ikaw ba yan? Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang boses mo. Ako ang biyenan mo. Ako si Doña Celeste Torres. Umayos ka at gawin mo ang trabaho mo. Sigaw ng matanda, ngunit mararamdaman na ang panginginig at takot sa kanyang tinig. Wala po akong kilalang Doña Celeste. Patuloy ni Althea, ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang purong kawalan ng pakialam. Ang tanging kilala ko ay ang mga taong marunong rumespeto at magpahalaga. At base sa record ng buhay ko, wala po kayo roon. Kung may problema po kayo sa inyong mga bayarin, iminumungkahi ko na makipag-ugnayan kayo sa inyong abogado. Kung may pambayad pa kayo sa kanila, walang hiya ka. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa iyo, pagkatapos naming bigyan ka ng tirahan at pagkain, ang pagkaing itinapon niyo sa basurahan, pagputol ni Althea. Ang tirahang itinuring niyo akong alipin, tapos na po ang panahong iyon. Mula sa sandaling ito, ang pangalang Torres ay wala ng halaga sa akin. Huwag na po kayong tatawag sa numerong ito muli. Pinindot ni Althea ang end call nang walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang malakas na pintuan na nagsarado sa nakaraan. Inilapag niya ang telepono sa tapat ni Rafael, na ngayon ay tuluyan ng nanghina at napaupo sa sahig, tila isang basang sisiw na nawalan ng masisilungan. Tapos na, Rafael, sabi ni Althea habang tumatayo. Ang bawat sentimong ginamit niyo para sa inyong karangyaan ay galing sa pawis ko. At ngayong kinuha ko na ang lahat, tingnan natin kung hanggang saan aabot ang inyong dangal na walang laman. Lumapit si Gabriel kay Althea at inalalayan itong lumabas ng silid. Hindi na lumingon si Althea. Hindi na niya gustong makita ang pagkawasak ng lalaking minahal niya noon, dahil ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang matamis na lasa ng katarungan. Paglabas nila sa hallway, ang mga empleyado ng Monteverde Tower ay nakatingin sa kanila ng may paghanga. Si Althea ay hindi na ang anino sa likod ng mga Torres, kundi ang reyna na nakatayo sa tabi ni Gabriel Monteverde. Sigurado ka na ba rito, Althea? Mahinahong tanong ni Gabriel nang makapasok sila sa loob ng kanyang pribadong opisina. Dahil kapag lumabas ang balitang ito sa media, wala nang balikan. Tumingin si Althea sa bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na naghihintay na maabot. Matagal na akong wala nang babalikan, Gabriel. Ang tanging daan ko na lang ay pasulong. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang bagong notification ang lumitaw sa computer ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso. Althea, may kailangan kang makita, sabi ni Gabriel. Ito ay tungkol sa mga dokumento ng kumpanya ni Rafael. May nakita kaming mga transaksyon na hindi lang basta embezzlement. May mga dokumentong nagpapatunay na ang pagbagsak ng kumpanya ng tatay mo ay may direktang kinalaman sa pamilya Torres. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang katarungang inakala niyang nakuha na niya ay tila simula pa lamang ng isang mas malalim at mas masakit na katotohanan. Ano ang tunay na papel ng mga Torres sa pagkamatay ng kanyang ama? At hanggang saan ang kayang gawin ni Althea kapag nalaman niyang ang taong pinakasalan niya ay ang anak ng pumatay sa kanyang mga pangarap? Althea, mahal, mag-usap naman tayo ng maayos. Alam kong nagalit ka, alam kong nagkamali ako, pero pamilya tayo, di ba? Isipin mo ang 5 taon nating pagsasama. Hindi mo kayang itapon ang lahat ng yon nang dahil lang sa pera. Ang tinig ni Rafael ay puno ng maling pagsisisi.
Isang tono na dati ay kayang magpalambot sa puso ni Althea sa isang iglap. Ngunit ngayon, habang nakatayo si Althea sa loob ng malawak at malamig na opisina ni Gabriel, ang mga salitang iyon ay parang mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang buhay. Nakatingin siya kay Rafael na tila ba tinitingnan niya ang isang estrangherong nagtatangkang pumasok sa isang bahay na sarado na ang pinto. Huminga ng malalim si Althea. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhing pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Rafael ay parang isang mabisang paalala kung gaano siya naging bulag noon. Pamilya, Rafael? Noong hinahayaan mong insultuhin ako ng ina mo sa harap ng maraming tao, naisip mo ba ang pamilya? Noong ninanakawan mo ako ng pera para pambili ng alahas ng kabit mo, nasaan ang pamilya na sinasabi mo? Ang boses ni Althea ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang matalim na bubog na tumatarak sa hangin. Dahan-dahang inilapag ni Althea ang isang makapal na asul na folder sa lamesa. Ang tunog ng mga papel na tumama sa matigas na kahoy ay parang isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ito ang mga ebidensya ng embezzlement na ginawa mo sa Torres Holdings, Rafael. Ang bawat sentimong kinuha mo sa kumpanya para pondohan ang luho ni Monica at ang mga utang sa sugal ng pamilya nyo. Nakatala lahat dito. At hindi lang iyan, naramdaman ni Althea ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan nang maalala ang nadiskubre ni Gabriel tungkol sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha, ngunit nanatili siyang matatag. Nalaman ko na rin ang ginawa ng tatay mo sa kumpanya ng ama ko bago siya mamatay. Ninakawan niyo kami noon at ninanakawan niyo pa rin ako hanggang ngayon. Ang pamilyang sinasabi mo ay isang pamilya ng mga magnanakaw at traidor. Napako ang tingin ni Rafael sa mga dokumento. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay unti-unting naging maputla, kasing puti ng papel na hawak ni Althea. Sinubukan niyang lumapit, sinubukan niyang hawakan ang mga kamay ni Althea bilang huling paraan ng manipulasyon. Althea, please, huwag mong gawin ito. Makukulong ako. Masisira ang pangalan namin. Maawa ka kay mama. Matanda na siya. Hindi niya kakayanin kung makikita niya akong nakaposas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Althea sa nakaraan. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng pagtitimpi at sakripisyo, ay tila ba naging isang pader na hindi na kayang tibagin ng kahit anong pakiusap. Ang awa ay para sa mga taong marunong rumespeto, Rafael. Ang naramdaman ko para sa iyo sa loob ng 5 taon ay hindi pag-ibig, kundi isang kasalanan sa sarili ko. Ngayon, hayaan mong ang batas ang sumagot sa mga tanong mo. Kasabay ng kanyang huling salita, bumukas ang pinto ng opisina. 2 lalaking nakauniforme ng pulis ang pumasok, kasunod ang mga abogado mula sa Monteverde Group. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa sahig ay parang isang martsa ng katarungan na matagal nang hinintay ng kaluluwa ni Althea. Mr. Rafael Torres, you are under arrest for corporate embezzlement and financial fraud. Pahayag ng isa sa mga opisyal, nanginginig ang buong katawan ni Rafael habang dahan-dahang inilalagay ang mga metal na posas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng paglock ng posas ay tila ang huling hininga ng pamilyang Torres. Tumingin si Rafael kay Althea nang may halong puot at pagsisisi, ngunit ang nakita niya lamang ay ang likod ng kanyang asawa habang naglalakad ito patungo sa bintana, nakatanaw sa malayo. Althea, pagbabayaran mo ito! Hinding-hindi mo ako makakalimutan! Sigaw ni Rafael habang hinihila siya palabas ng mga pulis. Ang kanyang boses ay unti-unting humina, hanggang sa muling nabalot ng katahimikan ang silid. Nang muling tumahimik ang paligid, naramdaman ni Althea ang isang kamay na dahan-dahang lumapat sa kanyang likuran. Si Gabriel, ang init ng palad nito, ay tila ba nagbibigay ng pahintulot kay Althea na sa wakas ay ilabas ang lahat ng sakit. Nagsimulang pumatak ang mga luha ni Althea,
Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa ginhawa. Ang bigat na dinala niya sa kanyang dibdib sa loob ng 5 taon ay tila ba unti-unting naglalaho kasabay ng pag-alis ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Tapos na, Althea. Malaya ka na. Bulong ni Gabriel. Ang boses nito ay puno ng katapatan na kailanman ay hindi narinig ni Althea mula sa pamilya Torres. Ngunit sa likod ng kalayaang ito, isang bagong takot ang sumagi sa isipan ni Althea. Kung ang bawat pundasyon ng kanyang buhay ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan, paano niya muling bubuuin ang kanyang sarili? At si Gabriel, hanggang saan ang kayang ibigay ng lalaking ito bago niya ma-realize na si Althea ay isa lamang wasak na piraso ng isang masalimuot na nakaraan? Tumingin si Althea sa kanyang mga kamay na wala na ang anumang bahid ng tsa at labada. Ang mga kamay na ito ay handa nang humawak sa bagong bukas, ngunit handa na rin ba ang kanyang puso na muling magtiwala? Tatay, patawad po. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Ang boses ni Althea ay isang pira-pirasong bulong na halos hindi marinig sa loob ng silid. Hawak niya ang isang kupas na litrato ng kanyang ama. Isang lalaking may mabait na ngiti at mga matang puno ng pangarap. Sa tabi nito ay ang mga dokumentong inabot ni Gabriel. Mga lihim na kasunduan, mga pekeng pirma, at ang huling ulat ng bangko 10 taon na ang nakalilipas. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa loob ng 5 taon. Hindi lamang basta nabigo sa negosyo ang kanyang ama. Sinadya siyang ibagsak ng pamilya Torres. Ang bawat sentimong pinaghirapan nito ay ninakaw ni na Doña Celeste at ng yumaong asawa nito upang itayo ang sarili nilang imperyo. Ang pamilyang pinagsilbihan ni Althea ng may katapatan ay ang mga vampirang sumipsip sa buhay at dangal ng kanyang sariling dugo. Naramdaman ni Althea ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pag-atake ng galit at pagsisisi. Paano niya nagawang yakapin ang mga taong pumatay sa mga pangarap ng kanyang tatay? Paano niya nagawang ipaghanda ng pagkain ang mga magnanakaw na kumuha ng pagkain mula sa kanilang lamesa noon? Huwag mong sisihin ang sarili mo, Althea. Wala kang alam noon, mahinahong sabi ni Gabriel. Nakatayo siya malapit sa bintana, binibigyan si Althea ng espasyong kailangan nito para ilabas ang kanyang hinagpis. Ang tunog ng kanyang marahang paglakad sa carpet ay ang tanging nagbibigay ng pakiramdam ng realidad sa gitna ng nahihilong mundo ni Althea. Pinakasalan ko ang anak ng taong sumira sa amin, Gabriel. 5 taon akong naging alipin ng mga pumatay sa tatay ko. Sagot ni Althea, ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa galit. Gusto kong makita ang huling bagsak ni Doña Celeste. Ngayon din, sa labas ng mansyon ng mga Torres, ang tagpo ay tila isang eksena mula sa isang trahedya. Kakabalik lang ni Doña Celeste mula sa Europa, bit-bit ang kanyang mga mamahaling maleta na punong-puno ng mga gamit na hindi na niya kayang bayaran. Ngunit sa halip na ang mainit na pagsalubong ng mga katulong, ang bumungad sa kanya ay ang isang malaking kadena at kandado sa gate ng kanyang sariling tahanan. Buksan niyo ito! Nasaan ang mga tao rito? Rafael! Althea! Sigaw ng matanda habang pilit na niyayanig ang bakal na gate. Ang tunog ng mga kadenang nagbabanggaan ay tila isang hiyaw ng protesta laban sa kanyang pagbabalik. Nagsimulang maglabasan ang mga kapitbahay. Ang mga bulong-bulungan at mapanuring mata ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay tila mga palasong tumutusok sa kanyang balat. Wala na ang respeto, napalitan na ito ng malisyosong kuryosidad. Ang reyna ng subdibisyon ay nakaupo na ngayon sa gilid ng kalsada, sa ibabaw ng kanyang designer suitcases, habang ang pawis ay sumisira sa kanyang makapal na makeup. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Ang driver ay bumaba at pinagbuksan ang pinto. Lumabas si Althea, suot ang isang itim na bestida na tila ba siya ay dadalo sa isang libing. Ang libing ng karangalan ng pamilya Torres. Althea! Salamat sa Diyos, narito ka! Sigaw ni Doña Celeste.
Akmang lalapit at yayakap sa binti ni Althea. Sabihin mo sa mga taong ito na nagkamali sila. Buksan mo ang gate. Gusto ko nang magpahinga. At nasaan si Rafael? Bakit hindi ko siya makontak? Tumingin si Althea sa matandang nasa kanyang paanan. Wala siyang naramdamang awa, kundi isang malalim na pagkasuklam. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang selyadong dokumento mula sa kanyang bag. Wala na ang anak mo, Ma'am Celeste. Kasalukuyan siyang nagpapaliwanag sa presinto tungkol sa perang ninakaw niya sa akin. Sabi ni Althea, ang bawat salita ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. At tungkol sa bahay na ito, hindi na ito sa inyo. Ako na ang may-ari ng bawat pako at semento rito. Binili ko ito gamit ang perang ninakaw niyo sa tatay ko 10 taon na ang nakalilipas. Dagdag pa ang interes ng 5 taon kong pagiging katulong niyo. Ha, hindi maaari. Magnanakaw ka. Ipapahuli kita. Sigaw ni Doña Celeste, ngunit ang kanyang boses ay paos na at puno ng takot. Kayo ang magnanakaw, sagot ni Althea habang inilalapit ang kanyang mukha sa matanda. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa niyo sa kumpanya ng tatay ko. Alam ko na ang dahilan kung bakit siya nawalan ng pag-asa. Ngayon, mararanasan niyo ang nararanasan namin noon. Ang matulog sa kalsada, ang mawalan ng dangal, at ang mamalimos ng katarungan. Tumalikod si Althea at naglakad pabalik sa sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang pinal na hatol. Sa likod niya, narinig niya ang hagulhol ni Doña Celeste, isang tunog ng pagkawasak na hindi na kayang ayusin ng anumang pera. Nang makapasok siya sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Althea ang lamig ng aircon, ngunit ang kanyang loob ay nananatiling nag-aapoy. Tumingin siya kay Gabriel na naghihintay sa loob. Tapos na ba ang lahat, Althea? Tanong ni Gabriel. Tumingin si Althea sa mansyon na dahan-dahang lumiliit sa kanyang paningin. Hindi pa, Gabriel. May isa pang pangalan na lumabas sa mga dokumento. Isang taong tumulong sa mga Torres para pabagsakin ang tatay ko. Isang taong malapit din sa akin ngayon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Ang bawat hininga ni Althea ay puno ng bagong tanong. Sino ang traidor na matagal na palang nagtatago sa ilalim ng maskara ng kabutihan? At handa ba siyang harapin ang katotohanan kung ang taong ito ay ang tanging pinagkakatiwalaan niya ngayon? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong likuran. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Althea habang nakatitig siya sa isang lumang pirma sa ilalim ng kontratang nagpabagsak sa kanyang ama. 10 taon na ang nakalilipas. Ang lagda ay hindi kay Doña Celeste, hindi rin kay Rafael. Ito ay pagmamay-ari ni Attorney Victor Rivera, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama at ang taong itinuring niyang pangalawang magulang. Naramdaman ni Althea ang isang matinding panginginig na nagsisimula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang buong katawan. Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata, ang mga tawa at payo ni Attorney Victor, ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang huling tiwala sa mundo. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa inaasahan niya. Ang pamilya Torres ay hindi lamang nagnakaw, sila ay nakahanap ng kasabwat sa loob mismo ng kanilang tahanan. Althea, kailangan mong kumalma. Ang galit ay isang apoy na kayang tumupok maging sa hustisyang ipinaglalaban mo. Ang mahinahong paalala ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng emosyon ni Althea. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang kinuha ang dokumento mula sa nanginginig na mga kamay ni Althea. Ang tunog ng paglukot ng papel ay tila tunog ng pagkapunit ng huling piraso ng inosenteng paniniwala ni Althea sa kabutihan ng tao. Nasaan siya, Gabriel? Nasaan si Attorney Victor? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagdurusa. Nasa isang nursing home siya sa labas ng lungsod. Matanda na siya, Althea. At balita ko, ang pamilya Torres din ang nagbabayad para sa kanyang pananatili roon
isang paraan para manatiling tikom ang kanyang bibig hanggang sa huli. Paliwanag ni Gabriel. Hindi nag-aksaya ng panahon si Althea. Kasama si Gabriel, tinahak nila ang daan patungo sa tahimik na pasilidad kung saan nagtatago ang anino ng nakaraan. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa tuyong kalsada ay tila isang mabilis na tibok ng puso na naghahanap ng kasagutan. Pagdating nila, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair, nakatanaw sa malawak na hardin. Wala na ang dating matikas na abogado. Ang tanging naiwan ay isang anino ng pagkatao na tila ba kinakain na ng sarili niyang konsensya. Tito Victor, ang tawag ni Althea. Ang boses niya ay naglakbay sa hangin. Bit-bit ang lahat ng sakit ng 10 taon. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Nang makita niya ang mukha ni Althea, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at hiya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang gumaralgal na tunog ng pagsisisi. Ang panginginig ng kanyang mga tuyong kamay sa ibabaw ng kumot ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Bakit, Tito? Bakit mo ipinagpalit ang pagkakaibigan niyo ni tatay sa pera ng mga Torres? Tanong ni Althea habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang paghuhukay sa libingan ng mga lihim. Nagsimulang matak ang mga luha sa kulubot na mukha ng matanda. Patawad, Althea. Pinakot nila ako. Ang pamilya ko. Nangako silang hindi nila sasaktan ng mga anak ko kung susunod ako. Ang mga tore, sila ay mga halimaw na walang sinasanto. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang pamilyar na amoy ng matamis na banila at rosas ang biglang humalo sa hangin. Napatigil si Althea. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng naglalakad patungo sa kanila. Suot ang isang malaking salamin at itim na belo. Si Monica, ang mistress ni Rafael, ang babaeng naging simbolo ng kanyang pagkawasak bilang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang mapangaping ngiti sa mga labi nito. Ang mukha ni Monica ay puno ng takot at pagmamakaawa. Althea, kailangan nating mag-usap. Ang mabilis na sabi ni Monica. Ang kanyang boses ay nanginginig, malayo sa matapang na tono na ginagamit niya noon sa mga mensahe kay Rafael. Hindi mo alam ang buong kwento. Ang tatay ko ang nag-utos kay Attorney Victor, ang pamilya ko at ang pamilya Torres. Matagal na silang magkasabwat. Nagsimulang uminit ang paligid. Ang bawat revelasyon ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang larawan ng kataksilan na higit pa sa imahinasyon ni Althea. Si Monica ay hindi lamang basta kabit. Siya ay bahagi ng isang mas malaking plano upang tuluyang ubusin ang anumang naiwan sa pamilya Villanueva. Anong ibig mong sabihin, Monica? At bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghihinala. Dahil tinalikuran na rin ako ni Rafael. Ngayong wala na siyang pera, balak niyang ituro ang tatay ko bilang utak ng lahat para lang makalabas siya sa kulungan. Hiyaw ni Monica. Ang kanyang mga luha ay sumira sa kanyang ayos, nagpapakita ng isang babaeng desperada at nag-iisa. Althea, may mga dokumento ako, mga dokumentong magpapatunay na ang mansyon, ang kumpanya, at maging ang buhay ni Rafael ay nakabase sa isang malaking krimen. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Iligtas mo lang ang tatay ko. Tumingin si Althea kay Gabriel. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang isang babala. Isang mapanganib na laro ang kinasasangkutan nila ngayon. Ang katarungang hinahanap niya ay tila isang labirinto na puno ng mga patibong. Bakit ko kayo tutulungan, Monica? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa akin? Malamig na tanong ni Althea. Lumuhod si Monica sa harap ni Althea sa gitna ng hardin ng nursing home. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay umalingaw-ngaw sa paligid. Binabasag ang katahimikan ng hapon. Dahil ikaw lang ang may kapangyarihan ngayon, Althea. Ikaw na ang may-ari ng lahat. Kung hindi mo kami tutulungan,
Lahat tayo ay lalamunin ng kadilimang sinimulan ng mga Torres. Habang nakatitig si Althea sa babaeng dati, ay kinasusuklaman niya. Naramdaman niya ang isang kakaibang pagbigat ng kanyang kalooban. Ang paghihiganti ay tila hindi na sapat. Ang katarungan ay nangangailangan ng higit pa sa galit. Ito ay nangangailangan ng sakripisyo. Ngunit bago pa makasagot si Althea, isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa labas ng gate. Lumabas ang mga lalaking nakasuit at may mga bitbit na dokumento. Ang mga ito ay hindi tauhan ni Gabriel. Ang mga ito ay mga kinatawan ng ang mas mataas na kapangyarihan sa gobyerno. Miss Althea Villanueva, kailangan niyo pong sumama sa amin. Ang inyong mga account at ang Monteverde Group ay isa sa ilalim sa isang investigasyon dahil sa hinalang money laundering at koneksyon sa pamilya Torres. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Tumingin siya kay Gabriel, ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-iwas ng tingin sa mga mata nito. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Sino nga ba ang tunay na kakampi? At sino ang naglatag ng huling patibong na ito upang tuluyang ibaon ang pangalang Villanueva sa limot? Ang hangin ay biglang lumamig. Tila ba nagbabadya ng isang katapusan na hindi niya inaasahan? Ang malamig na hangin mula sa aircon ng interrogation room ay tila nanunuot hanggang sa mga buto ni Althea. Nakaupo siya sa isang matigas na silyang metal. Ang magkabilang kamay ay nakapatong sa ibabaw ng lamesa upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa tapat niya ay isang investigador na may seryoso at mapanuring mga mata. Ang tunog ng pagbagsak ng isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa ay bumasag sa nakabibinging katahimikan. Miss Villanueva, lumalabas sa mga dokumento na ikaw ang nag-endorso ng mga pekeng kumpanya na ginamit ni Rafael Torres upang magtago ng bilyon-bilyong piso. Dahil sa papel mo bilang The Ghost, napakadali para sa iyo na linlangin ang sistema. Kasabwat ka ba ng asawa mo sa pagnanakaw sa sarili nating gobyerno? Ang bawat salita ng opisyal ay parang mga matatalim na pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Tumingin si Althea sa salamin na nasa kanyang kanan, isang two-way mirror kung saan alam niyang may mga matang nagmamasid sa kanya. Naalala niya ang pag-iwas ng tingin ni Gabriel kanina. Iniwan ba siya nito? Ginamit lang din ba siya ni Gabriel para linisin ang sarili nitong pangalan? Bago pa man makasagot si Althea, bumukas ang pinto ng silid. Ang marahas na pagpihit ng doorknob ay sinundan ng pagpasok ng isang lalaking may matikas na tindig at pamilyar na aura ng kapangyarihan. Si Gabriel, ngunit hindi siya nakaposas at hindi rin siya mukhang suspek. Kasama niya ang pinakamataas na direktor ng ahensya. Tapos na ang palabas, Inspector. Nakuha na natin ang kailangan natin. Mahinahon, ngunit autoritaryong sabi ni Gabriel. Kumunot ang noo ni Althea. Puno ng pagkalito ang kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaking pinagkatiwalaan niya. Lumapit si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ngayon ay hindi na umiiwas. Punong-puno ito ng sinseridad at isang pakiusap para sa kapatawaran. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na kamay ni Althea. Patawad kung tinakot kita, Althea. Kailangan nating palabasin na iniimbestigahan ka rin para tuluyang lumabas ang mga tunay na daga mula sa kanilang pinagtataguan. Malambing na paliwanag ni Gabriel, ang pag-iwas ko ng tingin kanina ay isang senyales para kumilos ang aking legal team. Ginamit natin ang mga ibinigay na dokumento ni Monica para i-freeze ang lahat ng offshore accounts ng tatay niya at ni Rafael. Sila ang tunay na target. Malaya ka, Althea. At higit sa lahat, malinis ang pangalan mo. Isang napakalalim na paghinga ang pinakawalan ni Althea. Ang ulap ng pagdududa na unti-unting bumalot sa kanyang puso ay mabilis na napawi ng init ng palad ni Gabriel. Hindi siya nag-iisa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong naging tapat sa kanya hanggang sa dulo. Nang lumabas sila sa interrogation room, dumaan sila sa isang mahabang pasilyo ng presinto. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki
na nakaupo sa loob ng holding cell. Si Rafael. Ang lalaking dati ay palaging amoy mamahaling pabango at nakasuot ng mga suit na libo-libo ang halagang ngayon ay mukhang kaawa-awa. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay nababalot ng pawis at matinding takot. Nang makita niya si Althea na naglalakad ng malaya kasama si Gabriel, agad siyang tumayo at kumapit sa mga rehas. Althea! Althea! Tulungan mo ako! Nagmakaawa na ako kay Monica, pero tumestigo siya laban sa akin. Ipinagkanulo niya ako para iligtas ang sarili niya. Ang boses ni Rafael ay basag, isang desperadong hagulgol na umalingaw-ngaw sa malamig na pader ng kulungan. Tumigil si Althea sa paglalakad. Tiningnan niya si Gabriel nang may pakiusap at naunawaan naman ito ng lalaki. Umatras si Gabriel ng ilang hakbang upang bigyan si Althea ng pagkakataong harapin ang huling bahagi ng kanyang nakaraan. Lumapit si Althea sa rehas. Tinitigan niya ang mga mata ng lalaking dati niyang tinawag na asawa. Wala siyang naramdamang awa, wala ring galit. Isang malalim at malamig na kawalan ang pumalit sa espasyong dati ay inilaan niya para rito. Minahal kita, Althea. Alam kong nagkamali ako, pero asawa mo pa rin ako. Maawa ka sa akin, hindi ko kakayanin sa loob ng kulungan. Paano na si Mama? Nakita ko siya sa balita, nakaupo sa kalsada. Althea, bawiin mo ang kaso, parang awa mo na. Nagmamakaawa si Rafael. Ang mga luha nito ay patuloy na umaagos sa kanyang maruming pisngi. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang nakatiklop na papel. Ito ang kopya ng titulo ng mansyon ng mga Torres. Kalakip ang isang maliit na litrato ng bahay na ngayon ay pinalilibutan na ng mga guwardya upang hindi na muling makapasok sina Doña Celeste. Ipinasok niya ang litrato sa pagitan ng mga rehas upang mahawakan ito ni Rafael. Iyan na lamang ang matitira sa iyo, Rafael. Isang litrato ng buhay na pinili mong sirain dahil sa iyong kayabangan. Kalmadong sabi ni Althea. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang ginhawang ibinibigay ko. At tungkol sa ina mo, nararanasan niya ngayon ang eksaktong pakiramdam ko tuwing itinatapon niya ang pinaghirapan ko sa basurahan. Ito ang bayad sa lahat ng utang niyo sa akin at sa pamilya ko. Nabitawan ni Rafael ang litrato. Napaluhod siya sa malamig na semento habang nakahawak sa kanyang ulo ang katotohanan ng kanyang habambuhay na pagkakulong at ang pagkawala ng lahat ng kanyang yaman ay tuluyan ng dumurog sa kanyang pagkatao. Ang kanyang hagulgol ay naging isang walang katapusang panaghoy ng pagsisisi na huli na para pakinggan. Tumalikod si Althea. Hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila pagputol sa mabibigat na tanikala na matagal na nakapulupot sa kanyang mga paa. Paglabas nila sa pintuan ng presinto, sinalubong sila ng liwanag ng hapon. Ang sikat ng araw ay tila humahaplos sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang langit ay kulay kahel at ginto. Isang magandang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na araw. Tumabi si Gabriel sa kanya. Hindi ito nagsalita, ngunit ang presensya nito ay sapat na upang iparamdam na ang laban ay tapos na. Marahang iniabot ni Gabriel ang kanyang kamay. Tiningnan ito ni Althea. Ang mga kamay na ito ang sumalo sa kanya nang halos sumuko na siya. Ang mga kamay na hindi kailanman nanakit o nanghusga. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Althea. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng kaligayahan. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa palad ni Gabriel. Ang pag-ikot ng kanilang mga daliri ay tila isang tahimik na sumpaan ng isang bagong simula. Saan tayo ngayon, Althea? Nakangiting tanong ni Gabriel habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Ngumiti si Althea. Isang ngiting nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa na ngayon ay buo na muli. Uuwi na tayo sa tunay na tahanan. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng ilog.
Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at dumi ng nakaraan. Sa isang malawak na hardin sa paanan ng bundok, kung saan ang amoy ng sariwang damo at mga namumukadkad na bulaklak ay humahalimuyak sa hangin, nakatayo si Althea Villanueva. Suot niya ang isang puting linen na damit na malayang kumakaway sa bawat ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na aura ng The Ghost. Ang tanging natitira ay isang babaeng natagpuan na ang kanyang tunay na sarili. Ang mansyong kinalalagyan niya ngayon ay hindi ang mansyon ng mga Torres. Ito ang lumang bahay ng kanyang mga magulang na muli niyang naipatayo at nabawi. Isang simbolo ng kanyang tagumpay at pagkilala sa kanyang pinagmulan. Ang tunog ng mga ibon sa mga puno at ang banayad na pagkaluskos ng mga dahon ay ang tanging musika na gumigising sa kanya tuwing umaga. Dahan-dahang humigop si Althea ng kanyang mainit na kape. Sa bawat lasa nito, naaalala niya ang mga umagang pilit siyang gumigising para pagsilbihan ng mga taong hindi naman siya pinahahalagahan. Ngunit ngayon, ang paggawa ng kape ay hindi na isang obligasyon, kundi isang ritual ng pagmamahal sa sarili. Napangiti siya nang maalala ang huling balita tungkol sa pamilya Torres. Si Rafael ay nananatili sa loob ng kulungan, binubuno ang parusa sa kanyang mga pagkakamali. Doña Celeste naman ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na paupahang kwarto sa probinsya, malayo sa rangya at ingay ng lungsod. Hindi siya pinabayaan ni Althea ng tuluyan. Nagpapadala siya ng sapat na halaga para sa gamot at pagkain nito bawat buwan. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa kabutihan ng puso na kailanman ay hindi nagawang sirain ng mga Torres. Naramdaman ni Althea ang isang pares ng matitibay na braso na dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang init ng katawan ni Gabriel at ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang lalim na naman ng iniisip mo, love. Bulong ni Gabriel sa kanyang tainga. Ang boses nito ay puno ng lambing. Isang himig na palaging nagpaparamdam sa kanya na siya ay sapat at mahalaga. Humarap si Althea sa kanya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko. Kung paanong ang isang basag na piraso ng salamin ay muling naging isang magandang kristal. Hinalikan ni Gabriel ang kanyang noo. Isang halik na tila ba tinatatakan ng bawat sugat ng nakaraan upang tuluyan ng maghihilom. Hindi ka lang kristal, Althea. Ikaw ang liwanag na nagbigay ng kulay sa mundo ko. At hinding-hindi ko hahayaang may muling magtangkang pumatay sa ningning mo. Sa sandaling iyon, alam ni Althea ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Napatawad na ba niya ang mga Torres? Oo, dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling kalayaan mula sa poot. Nakatagpo na ba siya ng kapayapaan? Higit pa sa inaasahan niya. Ang tunay na tahanan ay hindi pala matatagpuan sa isang marangyang gusali, kundi sa piling ng mga taong marunong rumespeto at magmahal ng tapat. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pagtitiis ay may hangganan, at ang tunay na lakas ng isang babae humay ay lumalabas sa sandaling piliin niyang mahalin ang kanyang sarili nang higit sa anumang pangako ng ibang tao. Tumingin si Althea sa abot-tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng bagong pag-asa at bagong simula. Ang 5 taon ng kadiliman ay naging isang mahalagang bahagi na lamang ng kanyang kwento. Isang kwento ng pagbagsak, pagbangon, at sa wakas, ang pagkakamit ng katarungan at tunay na ligaya. Hawak ang kamay ni Gabriel, naglakad sila dahan-dahan patungo sa loob ng kanilang tahanan. Ang bawat hakbang ay puno ng tiwala, at ang bawat hininga ay puno ng pasasalamat. Ang bagong umaga ay dumating na, at sa pagkakataong ito, wala nang aninong susunod sa kanya.